Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 461. Magiging akin ka sa paglaon. Sa mismong oras na ito nagsimulang magring ang telepono ni Elliot. Dahil doon, mabilis siyang lumingon kay Anastasia at sinabing, "Sige, matulog ka na." Dahil ayaw niyang abalahin siya kapag kausap niya, lumabas siya ng silid. Nasa likod na siya ng pinto nang malabo niyang marinig ang lalaki na tumahol sa isang libingan, galit na tono, "Ganito ba ang ginagawa mo sa trabaho mo?" Sa presensya pa rin ng magiliw na si Elliot, ilang segundo lang ang nakalipas, naramdaman ni Anastasia na bumilis ang tibok ng puso niya. Mas lalo lang siyang nahirapang makatulog pagkatapos niyang bumalik sa kanyang kwarto. Hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang mga bagong problemang kinakaharap niya sa pagkakataong ito. Dumating na rin sa wakas ang bisperas ng Pasko. Nangako si Anastasia sa kanyang ama na iuuwi niya si Jared para lamang sa hapunan, hindi para sa tanghalian. Matapos magising ang bata mula sa kanyang pagkakatulog, pinaghandaan muna siya ni Anastasia ng almusal bago siya naghanda ng tanghalian para kay Elliot, na sa tingin niya ay madyay gising lamang siya ng tanghali. 11:30 AM na sa isang kisap mata. Nakarating si Anastasia sa pinto ng master bedroom na may magaang hakbang upang tingnan kung natutulog pa ang lalaki. Habang nakatayo siya roon, marahan niyang pinahihit ang doorknob bago pumasok ng tahimik hanggat kaya niya. Gaya ng inaasahan niya, mahimbing pa rin itong natutulog sa king-sized bed na natatakpan ng kulay abong kumot. Bigla siyang natukso na tingnang mabuti ang lalaking madalang na gabing matulog. Sa isiping iyon, pagod siyang humakbang sa gilid ng kama na parang kuting bago niya bahagyang itinukod ang kanyang mga braso sa kama at yumuko para tingnan ang lalaki. Una niyang napansin kung paanong ang makapal nitong pilikmata ay naglagay ng magagandang anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang kilalanin na may mga lalaki dyan na hindi man lang kailangang magtaas ng daliri, at maaaring gumawa ng mga tao na magkaroon ng masamang intensyon sa pamamagitan lamang ng kanilang mga natutulog na mukha. Kinailangan ni Anastasia na lunukan ang laway na nagbabantang tumalsik habang nakatingin sa sexing collarbones ng lalaki na nakasilip mula sa kwelyo ng kanyang pajama. Hindi lang iyon, kitang-kita niya ang balangkas ng kanyang nap unit na mga kalamnan kahit na ang kanyang balingkinitan, ngunit matibay na katawan ay lingid sa paningin ng kanyang pajama. "Salamat sa paglikha nitong obra maestra mo, Diyos." Ang kanyang ulo ay napuno ng walang kaparerikan na pag-iisip nang biglang bumukas ang mga talukap ng mata ni Elliot, at tinitigan niya ito ng diretso sa kanyang mga mata. Sa sobrang gulat niya ay nanlambot ang mga braso niya at bumagsak ang buong katawan niya sa dibdib nito. Nagsimulang magmadaling bumangon si Anastasia, ngunit sa paghatak ng kanyang mahahabang braso na nakapulupot sa kanyang baywang, nailipat siya sa kama na parang ragdoll. "Gusto ko lang humanga sa itsura mo saglit." Kahit na iniisip niya iyon, sinimulan niya itong suyuan, "I won't disturb you. Sige na, matulog ka na ng konti." Walang sabi-sabing ibinaon niya ang mukha sa leeg nito at hinalikan doon. Isang kirot ang damaloy sa kanyang katawan, ngunit nang makabawi siya ng lakas sa kanyang mga paa ay itinulak niya ito. "Nagkamali ako. Hindi ko dapat inistorbo ang tulog mo. Please, iligtas mo ako." Sa kabila ng kanyang pagtutol, nagpatuloy pa rin si Elliot sa pagkaladkad sa kanya sa ilalim ng kumot na mainit sa init ng kanyang katawan. Nakaramdam siya ng ginhawa gaya ng naramdaman niya ang panganib nito. Ito ang ibig sabihin ng mga tao noong sinabi nilang delikado ang mga lalaking kagigising pa lang sa umaga. Si Elliot ay parang isang makulat na bata na umaambon pa mula sa pagtulog nang mahawakan niya ito sa kanyang mga bisig, at hinalikan niya ito kahit saan at kahit saan. "Elliot," bulong ni Anastasia. Ramdam na ramdam niya ang init ng katawan ng lalaki sa kanya habang tinutulak siya nito palayo. Matapos ang mahabang panahon na hindi umimik, sa wakas ay tumutol siya sa mahinang boses, isang mabilis na yakap lang. Nang marinig iyon, hindi niya maiwasang magbulong-bulungan sa sarili, "Mabilis na yakapin, pa ako. You will be mine eventually anyway," bulong niya habang idiniin ang mga labi sa korona ng ulo niya. Gusto niyang angkinan siya bago pa siya opisyal na babae. Gayunpaman, kahit papaano ay nakahanap si Anastasia ng pagkakataong bumangon sa kama. Ngayong nakatingin na siya sa lalaking nakaupo sa kama,
Isang tamad at mapang-akit na hangin ang pumaligid sa kanya, at naisip niya na parang hindi magiging kawalan sa kanyang bahagi kung tatalunan siya ngayon. Mabilis niyang sinabi, nagluto ako ng tanghalian. Paano kung bumangon ka at kumain? Sa halip na sagutin siya, nagtanong si Elliot, kailan kayo uuwi ni Jared? Pupunta tayo sa hapon. Bahagyang naginat ang lalaki bago niya binuklat ang kumot, at doon lang nakita ni Anastasia ang tanawing agad siyang napalingon sa kahihiyan. Talaga bang nakikita niya ako bilang asawa niya o ano na? Napalunok siya. Nang makita iyon, sinimulan siyang panunokso ni Elliot, bakit ka lumingon? Ang bagay na ito dito ay pag-aari mo. Tumakas si Anastasia palabas ng pinto sa susunod na segundo dahil hindi na niya matiis na makinig pa sa kanya. Habang tumatakbo siya palabas, naririnig niya ang maliwanag na tawa nito na umaalingaw-ngaw sa silid. Para siyang hulagan noon. Pagkatapos niyang ihanda ang kanyang tanghalian, ang lalaki, na nakasuot ng marangyang damit, ay bumaba mula sa ikalawang palapag na parang isang marangal na hari. Pagkatapos ay tinanong niya, nasaan si Jared? Kabanata 462. Hapunan kasama ang Tillmans. Sa playroom sa ikatlong palapag, sagot ni Anastasia habang inilabas ang pagkain na kanyang hinampas. Biglang tumingin sa kanya si Elliot at sinabing, tawagan mo ang iyong ama mamaya at tanungin siya kung okay lang ba siyang magdagdag ng isa pang lugar sa hapagkainan ngayong gabi. Nang marinig iyon, bahagyang pinaikit ni Anastasia ang kanyang mga mata. Gusto mong maghapunan sa bahay ko? Pupunta ako sa bahay mo sa bisperas ng Pasko, at maaari kang pumunta sa bahay ko sa Pasko. Mukhang maganda. Desidido siyang pumunta sa bahay nito ngayong gabi para sa pagdiriwang ng bisperas. Hindi niya tinutulan ang ideya nito, kaya't mabilis siyang tumango at sinabing, oo naman. Ipapaalam ko sa tatay ko saglit. Dahil busy sa trabaho si Francis, nag-o-overtime pa rin siya sa kumpanya niya noong bisperas ng Pasko. Ngayon, gayunpaman, siya ay nakaupo dito sa pagharap sa ilang mga personal na gawain kaysa sa karaniwang mga bagay sa trabaho. Nagsusulat siya ng testamento. Kahit na hindi niya ito kakailanganin sa ngayon, gusto niyang ihanda ang sarili para magawa ang ilang partikular na bagay, dahil nagkaroon siya ng maraming isyu sa kalusugan nitong huli. Nasa opisina si Alex para pumirma ng dokumento nang malaman niyang nandoon pa rin si Francis. Pagkatapos ay bumaba siya upang batiin ang kanyang amo. Pagbukas ng binata ng pinto, nakita niya si Francis na nakatingin sa ilang dokumento at mabilis na tinakpan ito ng isa pang dokumento nang makita niyang pumasok si Alex. Oh, nandyan ka pala Alex. Bati ni Francis sa kanya. Bisperas na ng Pasko, President Tillman, pero nag-o-overtime ka pa rin. Pagkatapos ay nagmamalasakit na idinagdag ni Alex, pakitandaan ang iyong kalusugan. Naiintindihan ko, pwede ka nang umalis. Bumalik ka sa trabaho pagkatapos ng Pasko. Si Alex ay isang hindi pangkaraniwang sensitibong tao, at ngayon lang niya napansin ang galit na pag-uugali ni Francis. Ngunit bago pa niya ito masabi, nagsimulang tumunog ang landline ni Francis. Hello, okay, bababa na ako saglit. Tumayo si Francis matapos ang tawag. Magbibiyahe ako sa bodega. Pwede ka nang umuwi. Sasama ako sa iyo, Presidente. Alok ni Alex, ngunit tinanggihan ka agad. Hindi na kailangan yan. Susuriin ko lang ang ilang sample ng mga materyales. Hinintay ni Francis na umalis si Alex sa kanyang opisina kasama niya, at isinara niya ang pinto sa likuran nila. Nagkunwari si Alex na parang naglalakad papunta sa Finance Department. Nang makita niya sa gilid ng kanyang mga mata na pumasok na si Francis sa elevator, lumingon siya para tingnan kung siya lang ba mag-isa bago siya gumalaw pabalik sa opisina ni Francis. Hindi si Francis ang nag-lock ng pinto ng opisina niya sa maghapon, kaya naman naging madali para kay Alex ang pagpasok. Nang makarating ang huli sa mesa, nakita niya ang nakatagong dokumento na tila isang testamento. Sa halip na gugulin ang kanyang oras sa pamamagitan ng salita, kinuha niya ang kanyang telepono upang kunan ito ng litrato. Pagkatapos niyang kuhanan ng litrato ang lahat ng 3 piraso ng papel, ibinalik niya ang mga dokumento sa kanilang orihinal na lugar at nagmamadaling umalis. Pagkatapos lamang niyang bumalik sa kanyang sasakyan ay naging komportable na siya upang suriin ang mga larawang kuha niya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig nang matapos niyang basahin ang nilalaman ng testamento.
Tiyak na, si Naomi ay naging spot on sa kanyang mga alalahanin. Tila walang balak si Francis na ibigay ang kumpanya sa mag-ina, si Anastasia ang tanging tagapagmana ng kumpanya. Maaaring nasa kalooban ni Francis na ipamahagi ang iba pang mga ari-arian kay Naomi at sa kanyang anak, ngunit wala sa mga iyon ang maihahambing sa kumpanyang may netong halaga na higit sa 1 bilyon. Biglang naalala ni Alex ang tiwala ng mag-ina sa kanya. Parang makukuha niya ang share niya sa Tillman Constructions hanggat kaya niyang mahulog si Erica sa kanya. Kasabay nito, nakikipag-chat si Francis sa mga empleyado sa bodega nang tumunog ang kanyang telepono. Sinulyapan niya ito bago niya inabot para kunin. "Hello, Anastasia, nakauwi ka na ba? Hindi pa ako nagsisimula sa aking paglalakbay, tatay. Tinawagan kita para ipaalam na darating si Elliot mamayang gabi para sa hapunan." Ano? Agad na umayos ang mood ni Francis nang marinig niya ang sinabi ng kanyang anak. Karangalan niya na magkaroon ng panauhin tulad ni Elliot. Ang galing. Sasabihin ko kay Naomi na maghanda ng isang piging para sa tamang pagtanggap sa young master. Matapos putulin ni Francis ang tawag kay Anastasia ay agad nitong tinawagan ang asawa para ipaalam na pupunta si Elliot sa kanilang bahay para maghapunan. Si Naomi, syempre, nagulat din. Ano? Pupunta si young master Elliot sa bahay namin para sa hapunan. Kailangan nating maghanda ng mas maraming pagkain, kung gayon. Maghanda ng mas maraming masarap na pagkain hanggat maaari. We can't afford to disrespect him, hiling ni Francis. Nang matapos ang tawag, mabilis na inutusan ni Naomi ang mga katulong na pumunta muli sa supermarket. Naghanda muna si Naomi ng ilang pagkain na hindi nagustuhan ni Anastasia matapos niyang malaman na uuwi na si Anastasia. Gayunpaman, ngayong paparating na si Elliot, hindi siya maglalakas loob na saktan ang young master kahit gaano pa niya kinasusuklaman si Anastasia. Higit pa rito, ito ay isang once-in-a-blue moon na pagkakataon na makilala ang isang lalaki na ang net worth ay daan-daang bilyon. May iba pa siyang plano. Kabanata 463. Maliit na modelo. Mabilis na tinawagan ni Naomi si Erica, na nag-shopping kaninang madaling araw. Tuwang-tuwa si Erica matapos niyang sagutin ang tawag at nalaman niyang paparating na si Elliot kaya muntik na siyang mawalan ng malay. "Mom, totoo ba? Pupunta ba talaga si Elliot sa bahay natin?" Sigaw niya. "Iyan ang sinabi sa akin ng papa mo. Dapat totoo, kung gayon." "Nay, hindi ako makapagsalita ngayon," biglang sabi ni Erica. "Kailangan kong bumili ng damit." Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, kinaladkad niya ang kaibigan para halughog ang butik na kinaroroonan nila para sa mga damit. Determinado siyang isuot ang kanyang best para kay Elliot ngayong gabi. Kahit na ang lahat ng ginawa ni Elliot ay tingnan siya ng isang segundo, ito ay mananatiling masaya sa kanya sa mahabang panahon. Si Elliot ay nakatanggap ng tawag mula kay Harriet, kung saan sinabi niya sa kanya na siya ay nasa Brendes bago niya ito tinanong kung siya ay pupunta. Hindi na kailangang sabihin, nagulat siya nang sabihin nito sa kanya na makikipag-dinner siya sa pamilya ni Anastasia. Nako, umaasa siyang mabilis na gagawing asawa ni Elliot si Anastasia. Bandang 3 PM, binihisa ni Anastasia ang kanyang anak na parang isang fashionable at gwapong bata na modelo. Si Elliot, ay nagpalit din ng isang kulay abong casual na suit, na may madilim na kulay na kamiseta na may patong na vest. Mukha siyang kahangahangang young master ng isang makapangyarihang pamilya mula sa mga palabas sa TV. Hindi maalis ni Anastasia ang kanyang tingin pagkatapos niyang iangat ang kanyang ulo para tingnan siya. Malamang na maganda rin siya sa basahan, isip niya. Tara na. Hinawakan ni Elliot si Jared sa kamay habang sabay silang pumunta sa underground parking lot. Pinili niya ang isa sa kanyang mga kotse na may nakalagay na child safety seat. Mula nang simulan niyang isama si Jared sa mga drive, itinapon na ni Elliot ang lahat ng pinakamagagandang sports car niya. Para silang isang pamilyang may tatlo na pauwi sa bahay ng kanilang mga magulang. Si Francis ay bumalik sa Tillman residence ng mas maaga kaysa sa karaniwan niyang ginagawa. Ang buong lugar ay nilinis ng mabuti ng mga katulong na may pakiramdam na may taong mahalaga na darating ngayong gabi. Si Erica ay nasa kanyang silid sa itaas sa buong oras na nag-aayos ng kanyang makeup sa salamin at sinusubukan ang sunod-sunod na damit. Gusto niyang piliin ang pinakakamukha niya bago siya bumaba. Sa wakas ay narinig niya ang tunog ng makina ng sasakyan mula sa labas. Sa pagsilip niya mula sa ikalawang palapag,
nakita niya ang isang kahangahangang sedan na nagmamaneho papasok sa compound, at doon na nagsimulang kumabog ng malakas ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Nandito na si Elliot. Nakita na ni Naomi si Elliot sa taunang pagdiriwang ng kumpanya ng kanyang asawa. Siya ay isang napakatalino na tao na hindi niya maiwasang umasa na ang kanyang sariling anak na babae ay mabiyayaan ng swerteng pakasalan siya. Gayunpaman, ang kanyang selos ay nagsimulang bumubula nang lumabas siya kasama ang kanyang asawa upang salubungin ang kanilang mga bisita, para lamang makita kung gaano sila kapamilya ng buhati ni Elliot si Jared palabas ng kotse, habang si Anastasia ay lumabas mula sa kabilang pinto. Hindi maintindihan ni Naomi kung paano nagawang itali ni Anastasia ang isang lalaking tulad ni Elliot. At top of that, dinala pa nila yung B***starred na bata. Maligayang pagdating, young Master Elliot. Mr. Tillman, nakangiting bati ni Elliot. Masayang tumawag din ang batang lalaki na hawak niya, Lolo. May peking ngiti ang nakaplaster sa mukha ni Naomi habang tumabi kay Francis. Young Master Elliot, natutuwa kami na nagpasya kang bisitahin kami. Please, pumasok ka na. Tumanggaw si Elliot at nagpasalamat sa kanya. Nanay, sinalubong din siya ni Anastasia. Ayaw niyang mapahiya si Naomi sa harap ng kanyang ama. Anastasia, siguraduhin mong aalagaan mong mabuti si Young Master Elliot habang naririto siya, nilingan ni Francis si Anastasia at sinabing. Sa wakas ay nasiyahan si Erica sa kanyang makeup at outfit sa mga oras na ito. Habang pababa siya ng hagdan sa ikalawang palapag, tumingin siya kay Elliot, na papasok, at tuwang-tuwang binati ito, Young Master Elliot, nandito ka na. Tumingin sa kanya si Elliot at tumanggo bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay inanyayahan siya ni Anastasia na maupo sa sofa, habang siya ay umupo sa tabi niya at nagsilbi sa kanya ng tsaa. Gayunpaman, biglang naalala ni Francis na wala silang gatas sa bahay. Pinilit niyang isama si Jared para bumili agad. Bahagyang nagbitiw si Anastasia sa pagmamahal ng kanyang ama sa kanyang anak. Naiinis na si Naomi na nakatingin sa asawa ngunit siya rin ay nakatitig lang sa paglalayaw ng asawa sa anak ni Anastasia. Lihim niyang naisip kung gaano kasaya kung ang sariling anak na babae ay magmadali at manggang anak ng isang lalaki. Sinulyapan ni Naomi ang kanyang anak na babae bago siya pumunta sa kusina. Napansin niyo ni Erica, at agad niyang naintindihan kung ano ang senyales sa kanya ng kanyang ina. Out of nowhere, nagkaroon siya ng lakas ng loob para makuha ang atensyon ni Elliot. Kabanata 464. Pambihirang sweet, gagawin ko ito para sa iyo, Anastasia. Si Erica, na kadalasang tinatawag ang kanyang kapatid sa buong pangalan, ay biglang nag-alok ng tulong. Hindi nang ahas si Erica na magpakita ng kawalang galang kay Anastasia ngayong naroon si Elliot. Kailangan niyang mag-iwan ng magandang impresyon sa kanya. Matapos masunuring ibigay ni Anastasia ang teapot kay Erica, umupo ito sa tabi nito bago ito kumuha ng isang dakot ng cherry at ipinasa sa kanya. Dito. Pagkatapos ay kinuha ni Elliot ang isang cherry mula sa kanyang palad at ipinasok ito sa kanyang bibig. Kumain din siya ng isa habang nakatingin sa kanya. Medyo hindi ka panipaniwala sa kanya kung gaano kaelegante ang mga galaw nito kahit ang ginagawa lang niya ay kumakain ng cherry. Paanong ang isang tao ay magmumukhang napakaganda sa lahat ng kanyang ginagawa? Nagtaka siya. Nagpatuloy siya hanggang sa wala ng cherry na natitira sa kanyang palad, kaya pumunta siya at kumuha ng isa pang kamao para pagsaluhan nila. Nakaupo sa tapat nila si Erica na gumagawa ng tsaa habang nasaksihan niya ang kanilang walang tunog na intimacy. Maaari siyang mamatay sa selos doon at pagkatapos. Ipapakita lang ni Elliot itong friendly side niya kapag kasama niya si Anastasia. Kung ito ay ibang mga babae, siya ay agad na ilagay ang isang hindi malapitan harap sa pamamagitan ng kanyang karaniwang malamig na sarili. Bumili ako ng cherry. Ang galing nila, di ba, Anastasia? Biglang tanong ni Erica. Gusto niyang ipaalala sa kanila na naroon din siya. Nang marinig iyon, casual na sumagot si Anastasia, ayos lang. Huminto siya sa pagkain ng cherry pagkatapos noon. Sa halip, nagsimula siyang magbalat ng 2 dalandan, at kinain lamang ni Elliot ang kanyang binalatan. Kumilos siya na parang mas matamis ang lasa ng mga prutas na nasa kamay niya. Pakiinom ng tsaa. Inihain siya ni Erica ng isang tasa ng tsaa. Nang nasa kamay na niya ang tasa ay humigop siya ng kaunti bago muling bumaling kay Anastasia.
Gusto ko ng higit pang mga dalandan, bulong niya. Mabilis na kumuha si Anastasia ng dalawa pa at sinimulang balatan ang isa sa mga ito para sa kanya. Nang nasa gitna na siya, biglang naglagay ang lalaki ng dalawang balat ng dalandan sa bibig niya. Nagulat siya sa una, ngunit hindi nagtagal ay nasiyahan siya sa tamis na bumubulusok sa kanyang panlasa. Ipagpatuloy lang ni Erica ang panonood ng kanilang lovey-dovey act. Maganda ba? Tanong niya sa seryosong boses, tumanggaw naman siya. Dahil doon, umungol si Anastasia bilang tugon. Masarap. Pagkatapos ay nagbalat siya ng isa pang orange at dinala muli sa bibig niya. With that, puno na ang bibig niya ng oh so sweet orange na iyon. Nagsisimula ng makaramdam ng sama ng loob si Erica habang pinagmamasdan ang mag-asawa. Sa kabila ng labis na pagsisikap na ginawa niya sa pagpapaganda ng sarili, hindi siya pinabayaan ng lalaki kahit isang sulyap. Nang makaramdam siya ng kakaiba sa pananatili sa kanila, mabilis siyang tumayo habang bumubulong, pupunta ako sa kusina saglit. Wala ni isa sa kanila ang sumagot kay Erica. Si Anastasia ay nagpatuloy lamang sa pag-shock ng isang buong orange na katatapos lang niyang balatan sa bibig ni Elliot. Dahil alam niyang sinadya niya ito, kinagat niya ang orange sa kalahati bago ipinadala ang kalahati sa kanyang bibig. Agad namang namula si Anastasia na kasing pula ng kamatis. Hinding-hindi siya mananalo sa tuwing susubukan niyang asarin siya. Gayunpaman, ang orange na pinakain niya sa kanya ay sobrang tamis. Masarap ba ang orange na nasa bibig ko? Samandal siya sa tabi ng tenga niya at nagtanong na ikinamulan niya. Si Erica, na pumunta sa kusina, ay kitang-kita ang sama ng loob habang nakatayo sa tabi ng kanyang ina, nakapout ang mga labi. Nakatingin lang si Naomi sa kanya ng nakikiramay na mga mata. Hindi nagtagal bago bumalik si Francis kasama si Jared. Hindi lang gatas ang dala ng bata, may dalang mamahaling larwang robot. Nang makita ito ni Anastasia, mahigpit niyang tinanong, Jared, ginugulo mo ba ang lolo mo na bilhan ka ng laruan? Hindi ko ginawa. Namula ang mga pisngi ng bata. Gustong bilhin ako ni lolo. Nagmamadaling idinagdag ni Francis para ay back up ang apo. Binili ko ito para kay Jared. Hindi niya ako ginugulo o kung anuman. Normal lang na bumili ng regalo para sa mga bata kapag Pasko, oo. Si Elliot ay walang kabuluhang nakikipaglaro kay Anastasia sa isang segundo lamang ang nakalipas, ngunit ngayon, ang kanyang likod ay tuwid na parang poste at isang seryosong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Pagkatapos ay umupo si Francis at nagsalin ng mas maraming tsaa sa tasa ni Elliot, at mainit niyang sinabi sa nakababatang lalaki, kumain ka ng tsaa, young Master Elliot. Mr. Tillman, you can just call me by my name, nakangiting sagot ni Elliot. Sige, kung ganoon. Elliot kasi, medyo natural na tawag ni Francis. Truth was, naisip na niya si Elliot bilang kanyang manugang. Habang nag-uusap ang mga lalaki, dinala ni Anastasia si Jared sa tabi niya para kumuha ng prutas. Noon nagulat si Francis sa pagkakahawig nila Elliot at Jared. Kamukhang kamukha ni Elliot ang biolohikal na ama ni Jared. Hindi kailanman direktang tinanong ni Francis si Anastasia tungkol sa pagkakakilanlan ng tunay na ama ng kanyang anak. Hindi rin siya nagkaroon ng lakas ng loob na gawin iyon. Palagi niyang pinagsisihan ang 5 taon na pagkawala nito matapos siyang hindi maintindihan. Kabanata 465. Ginagawa niya ito ng may layunin. Ang hapunan ay isang piging. Para sa isang taong gaaman sa kayamanan at kapangyarihan gaya ni Naomi, walang paraan na maglalakas loob siyang pagsilbihan ang isang lalaking tulad ni Elliot. Mommy, I want some shrimp, sabi ni Jared sabay turo sa isang ulam na hipon. Nang marinig iyon, naghugas ng kamay si Anastasia bago nagbalat ng hipon para sa kanyang anak. Habang patuloy niyang inaalis ang shell, biglang dinala ni Elliot ang kanyang mangkok para kay Anastasia upang ilagay ang isang binalatan na hipon sa kanyang mangkok. Sinimulan niya itong masayang kainin kaagad pagkatapos. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagbabalat ng ilan pa para sa kanya. Nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Naomi habang nakatingin kay Anastasia na tila inaako ang papel ng asawa ni Elliot. Nakuha na ni Anastasia si Elliot, naisip niya. Mapanganib ito para sa amin ni Erica. Kahit na naaakit si Erica sa maamo at gwapong anyo ni Elliot, kinasusuklaman niya si Anastasia dahil sa kanyang sadyang pagpapakita ng pagmamahal.
Pasado 8 PM na sila nang matapos silang maghapunan, na nangangahulugan din na oras na para ihatid ni Elliot sina Anastasia at Jared pauwi sa kanilang sariling tahanan. Pumunta si Francis at nakita sila sa pintuan habang pinapaalalahanan silang magdahan-dahan sa pagmamaneho. Lumabas din sina Erica at Naomi para paalisan ang kanilang mga bisita. Matapos panoorin ang kahangahangang sedan na umalis, sinabi ni Francis sa mag-ina, "Babalik ako pagkatapos ng paglalakad." Sa sandaling umalis siya, sa wakas ay sumabog si Erica sa inis. "Nanay, tingnan mo na lang kung gaano kaiya si Anastasia. Malinaw na sinasadya niyang ipakita ang kanilang relasyon sa amin. Binibigyan kami ni Anastasia ng babala." Si Naomi ay nagpigil din ng matinding galit. Sinusubukan niyang ipalagay sa amin na hindi siya madaling kalaban, ngayon na si Elliot ang sumusuporta sa kanya. Si Erica ay nagsimulang gumiling ang kanyang mga ngipin habang siya ay umungol. "Nay, hindi kami maaaring matakot sa kanya." Nagsimulang tumunog ang kanyang telepono sa sandaling ito. Matapos tingnan ito, galit niyang tinanggap ang tawag. "Hoy, Alex, saan ka napunta nitong 2 araw? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko o sinasagot ang mga mensahe ko?" "I'm sorry, Erica. Naging abala ako sa pagharap sa inventaryo ng kumpanya. Hindi ko sinasadyang hindi sumagot. Tinawagan kita para may sabihin sa iyo." "Ano ito?" tanong niya. "Nakita kong sumulat ng testamento ang tatay mo. Ipapadala ko ito sa iyo ngayon, at maaari mo itong ipadala sa iyong ina. Huwag na huwag mong hayaang malaman ng iyong ama na lihim na kinuha ang larawang ito. Tiyak na mawawalan ako ng trabaho kung hindi man." Nang marinig niya iyon, agad siyang hinimok ni Erica na ipadala ang larawan. Hindi na siya makapaghintay na malaman ang nilalaman ng testamento na inihahanda ng kanyang ama. "Sige, ipapadala ko na." Binaba ni Alex ang telepono. Ilang segundo lang ay nakatanggap si Erica ng 3 larawan ng testamento sa pamamagitan ng mensahe. Mabilis niyang kinaladkad ang kanyang ina pabalik sa sala at sinabing, "Nay, lihim na kinuna ni Alex ng mga larawan ang kalooban ni tatay. Halika at tingnan mo." Binasa nila ito ng salita sa bawat salita, at nang matapos sila, ang kanilang mga mukha ay namutla sa kanilang galit. Gaya ng inaasahan nila, hindi iniwan ni Francis ang kahit maliit na bahagi ng kumpanya sa kanila. F***sick ka, Francis. Napabuntong hininga si Naomi. Nagsisimula na ring magpanik si Erica. "Anong gagawin natin, Mom? Walang intensyon si Dad na ibigay sa amin ang kumpanya. Mapupunta ang lahat kay Anastasia. Tumahimik ka, Erica. Hindi kita hahayaang mabuhay ng walang laman. Parang hindi naisip ng papa mo ang mga taong mahalaga sa kanya, ha?" She scoffed. "Sa wakas nakita ko na ang tunay niyang kulay." Sa lahat ng mga taon na naging asawa ni Naomi si Francis ay parang walang iba kundi isang pag-aaksaya ng oras. "Anong gagawin natin, Mom? Dapat nasa side natin si Alex since tinutulungan niya tayo. Ito ay isang kalooban lamang. Maaari lang nating baguhin ang nilalaman." Isang masamang tingin ang bumungad sa mukha ni Naomi. Ang kayamanan at kumpanya ni Francis ang tanging dahilan kung bakit siya pinakasalan noong una. Magiging isang walang hanggang tinak sa kanyang puso kung sa huli ay wala siyang nakuhang kahit ano. Si Naomi ay may isang lihim na hindi niya masasabi kahit kanino, at ito ay dahil sa kung gaano kadelikado ang sikreto na kailangan niyang makuha ang ari-arian ni Francis upang matiyak na siya at ang kanyang anak na babae ay nakatakda sa buhay. Nakaramdam ng kagaanan si Anastasia sa pagbabalik sa villa ni Elliot habang nakikinig sila ng mga kanta habang tinatamasa niya ang mataong tanawin sa gabi ng lungsod sa labas ng bintana ng kotse, samantalang ang batang Jared ay tahimik na naglalaro ng kanyang Rubik's Cube sa ilalim ng madilim na ilaw sa kotse. Ang kayamanan at kapangyarihan ang pinakamaliit sa kanyang prioridad, ang tanging ipinagdasal niya ay kapayapaan at kalmado sa kanyang buhay. Dumiretso ang sasakyan sa compound ng villa nang makarating sila sa bahay. Pagdating pa lang nila sa parking lot, natanong ni Anastasia ang isang truck na nakaparada doon sa dilim. Hindi niya masabi kung ano ang nasa likod ng sasakyan. Isang mahiwagang eksena ang biglang lumitaw sa eksaktong sandaling ito. Ang pangalawa ay biglang lumiwanag ang ilaw sa likod ng truck, nakita niya ang isang malaking glass case na pinalamutian ng mga lobo at bulaklak, at sa loob nito ay may puting sports car na tahimik na nakaparada doon. Ito ay isang lubos na romantiko at marangyang tanawin upang pagmasdan.
Kabanata 466. Ang pinagmulan ng problema. Sa gulat, hindi napigilan ni Anastasia na takpan ang kanyang bibig. Nakita rin ito ng batang lalaki sa tabi niya, at nagulat siyang napasigaw, "Mommy, tingnan mo." Huminto ang sasakyan ni Elliot sa tabi ng truck noon. Pagkalabas niya sa driver's seat, pumunta siya at binuksan ang pinto kung nasaan si Anastasia. "Halika na," aniya, sinenyasan siyang lumabas. Nagtataka pa rin, tinanong niya, "Ito ba ay regalo mula sa iyo? Ito ang premyong napanalunan mo sa taunang pagdiriwang." Tinitigan siya nito ng malalim na mga mata at ngumiti. Siyempre kailangan itong gawin ng boss na totoo. Nang marinig iyon, namula ang mukha ni Anastasia. Ni hindi niya masimulang ilarawan ang kanyang kagalakan. Kailangan niyang aminin na ang lalaki ay may kanya-kanyang paraan para pasayahin ang mga babae. "Okay, malugod kong tatanggapin ito, kung gayon." Tumigil siya sa pagtanggi sa kanya dahil sa kagandahang loob dahil sa isang punto, sigurado si Anastasia na si Elliot ang isa. Maaari siyang kumuha ng regalo mula sa kanya nang hindi nararamdaman na kailangan niyang bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon. "Mommy, napakabait ni Mr. Presgrave sa iyo." May sinabi rin si Jared na maganda sa ngalan ni Elliot sa pag-asang matouch siya kaya agad siyang pumayag na pakasalan siya ng gabing iyon. Bumaba si Anastasia sa kotse, at pagkatapos tumayo sa harap ng glass case para humanga sa bagong sports car, kinuha niya ang kanyang telepono at kinuhanan ito ng litrato para sa mga layuning pang-alaala. "Gabi na ngayon. Sasamahan kita para i-test out ang sasakyan bukas," mungkahi ni Elliot. Mabilis siyang tumango at sumagot, "Sure." Ang kotse ay eksakto ang paraan na gusto niya ito, sa mga tuntunin ng parehong hitsura at kulay. Ito ay ligtas na sabihin na siya ay nahulog sa pag-ibig dito. Samantala, nasa villa ni Lucas si Aliona ng gabing iyon. Bahagya siyang nagalit nang tanungin siya nito, "Pumunta ka ba kay Riley sa likod ko? Hindi ka ba natatakot na malaman ni Elliot ang tungkol sa relasyon natin?" Lumamlam ang mukha ng lalaki nang marinig ang tono ng pag-aakusa nito. "Miss Dora, iminumungkahi kong tapusin mo ang plano ng iyong ama sa lalong madaling panahon." "Anong sabi ni ama?" tanong niya ulit. "Sinabi niya sa akin na hindi mo maaalis ang iyong sarili dito hanggat hindi mo ito natapos. Mamamatay kaming lahat dahil sayo." Naramdaman ni Aliona ang pagtibok ng kanyang puso dahil doon. Alam niya na pinalaki siya ni Riley para sa layunin lamang na maisakatuparan ang plano nito. Ang relasyon ng mag-ama, ay hindi nangangahulugan ng isang bagay, at hinding-hindi may liligtas ang kanyang buhay kung hindi niya gagawin ang kanyang binalak. Through gritted teeth, she told Lucas, "Pinaplano ko na ito. Hindi ko hahayaang maghintay ng matagal si Papa." Malungkot ang mukha niya pagkalabas niya sa villa ni Lucas. Tinanong niya ang kanyang subordinate na nakaupo sa tabi niya, "Kumusta ang pag-aayos?" "Nagawa na namin ang mga kinakailangang paghahanda. Ang ginagawa lang namin ngayon ay maghintay ng pagkakataon para agawin ang anak ni Anastasia." Plano itong mabuti, utos niya sa pamamagitan lamang ng ilang salita. Ang layunin niya sa pagkakataong ito ay i-target ang anak ni Anastasia dahil mas madaling kidnapin ang isang bata. Isa pa, kinasusuklaman ni Aliona si Anastasia. Alam niya na ang pagkidnap sa anak ni Anastasia ay maghihiwalay sa babae, at kung mahal siya ni Elliot, tiyak na susubukan nitong iligtas ang kanyang anak anuman ang mangyari. Ang plano ni Lucas sa pagkakataong ito ay nagsasangkot ng maraming peligrosong operasyon, ngunit kailangan niyang gawin ito upang mailabas si Riley sa bilangguan sa lalong madaling panahon. Bumalik sa villa ni Elliot, nakatanggap si Elliot ng tawag mula sa pulis pagkatapos niyang maligo. "Young Master Presgrave, mangyaring ipaalam na ang isang matalik na kaibigan ng iyong ama, si Lucas Dora, ay bumisita kay Riley Presgrave ngayong hapon." Bakas sa kanyang mga mata ang bahagyang pagkagulat pagkatapos niyang marinig ang mga salita ng opisyal. Lumaki sina Lucas at Riley nang magkasama, ngunit pinutol ni Lucas ang pakikipag-ugnayan sa kanya sa ibang pagkakataon. Hindi inaasahan ni Elliot na dadaan si Lucas kay Riley. Nagtataka kung ano ang nangyari. Nagtanong si Elliot, paano napunta ang kanilang pag-uusap. Para lang silang magkaibigan noon. Binati lang nila ang isa't isa nang walang sinasabing partikular na kahalagahan. "Salamat." Ibinaba ni Elliot ang telepono. Sinimulan niyang alalahanin ang nangyari sa huling charity auction na ginanap ni Lucas.
Iniisip niya tuloy kung aling inumin iyon na tiyak na may lalagyan ng droga. Ang tagal niyang naalala kung paano siya mismong si Lucas ang nagdala ng huling inumin niya. Ang basong iyon ng alak ang tunay na pinagmulan ng problema. Hindi maintindihan ni Elliot kung bakit tutulungan ni Lucas ang kanyang anak na gawin ang isang walang hiyang bagay. Dati si Lucas ay isang nangungunang aso sa mundo ng negosyo, hanggang sa sandaling sinayang ng kanyang anak at nawala ang lahat ng kayamanan ng pamilya. Siya ay nakakakuha sa mga nakaraang taon sa pamamagitan ng mga pamumuhunan at mga koneksyon na ginawa niya. Talagang umaasa si Elliot na hindi siya idamay ni Lucas sa kanyang mga plano. Ngunit muli, binati lang ba talaga ni Lucas ang isang matandang kaibigan nang pumunta siya kay Riley, o may iba pa siyang ideya? Agad namang tinawagan ni Elliot si Ray. Imbestigahan ang anak ni Lucas na nasa ibang bansa para sa akin at alamin din ang relasyon ni Lucas at ng kanyang anak sa labas na si Aliona Dora. Kabanata 467. Mga guns ni Aliona. Naiintindihan, Pangulong Presgrave, sagot ni Ray. Ang pag-anunsyo sa publiko na siya ay may anak na hindi lehitimong anak pagkatapos ng lahat ng mga taon ng pananatilang mababang profile ay tila hindi isang bagay na gagawin ni Lucas. Biglang napagtanto ni Elliot na ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Lucas ay mula sa mga taon noong nabubuhay pa ang kanyang ama, at magalang natatawagan si Lucas na kanyang senior. Maliban doon, walang alam si Elliot sa mga ginagawa ni Lucas sa nakalipas na 10 taon. Katatapos lang naligo ni Anastasia habang nakatayo sa harap ng mga bintana, na nagkataon namang natanong niya ang sports car sa ibaba. Ang puting sasakyan ay may dalang romansa habang ang mga ilaw ng villa ay kumikinang dito sa ilalim ng kalangitan sa gabi, kasabay nito sa Tillman residence, si Francis ay nakatulog ng mahimbing pagkatapos niyang uminom ng kaunti. Sa kabilang banda, si Naomi, na nakaupo sa tabi niya, ay gustong sakalin ang lalaki hanggang mamatay. Ang nakagigimbal na pagpatay na hangarin sa kanyang mga mata ay matagal nang pumalit sa kanyang damdamin para sa kanyang asawa. Kuwit. Ang hangin ay napuno ng pananabik para sa Pasko sa araw pagkatapos ng bisperas ng Pasko. Maraming mga bata ang nagsimulang lumabas upang maglaro at mamili dahil ito ang panahon kung saan ang mga bata ay maaaring magsaya at magsaya sa kanilang sarili. Pagkatapos mag-almusal ni Anastasia, sinabi sa kanya ni Jared na gusto niyang pumunta sa museo. Alam din niya na hindi niya ito maiinip sa bahay buong araw. Ito ay kinakailangan upang dalhin siya upang makita at makakuha ng ugnayan sa tunay na mundo. Humingi ng tawad si Elliot sa kanila, natatakot akong hindi ko kayo makakasama ngayon. May importante akong aasikasuhin sa kumpanya. Isang mahinang tawa lang ang pinakawalan niya, don't worry about it. Ginugol mo ang maraming oras mo kay Jared. Ilalabas ko siya ngayon. Isasama ko si David at ang ilang iba pa. Hindi sila haad lang sa daan mo. Nag-aalala pa rin siya sa paglabas nilang mag-isa. Sige, tumanggo siya bilang pagsang-ayon. Mag-iingat tayo. Ang mag-ina ay umalis bandang 9 AM kasama ang 4 na bodyguards na nakasunod, habang si Elliot at ang kanyang mga bodyguard ay nagmaneho patungo sa direksyon ng Presgrave Group. Ang museo ay may libreng pasukan sa loob ng 1 linggo. Hinawakan ni Anastasia si Jared sa kanyang kamay habang naglalakad sila papasok. Maraming tao, at karamihan sa mga bisita ay mga bata. Nag-organisa din ang museo ng maraming masasayang kaganapan na maaaring salihan ng mga bata. Mommy, dyan. Mabilis na itinuro ng bata ang direksyon ng Dinosaur Museum. Isang ngiti ang pinakawalan ni Anastasia at tumango habang sinusundan ang anak. Sinigurado ng mga bodyguard na nasa likod nila na maghalo sa loob ng karamihan, ang kanilang mga mata ay matamang pinagmamasdan ang mag-ina. Gayunpaman, hindi nila napansin na mayroon ding isang grupo ng mga tao na sumusunod sa kanila sa paligid. Sila ang mga goons ni Aliona na sinanay ni Riley sa ibang bansa. Sa kanilang kalupitan at profesionalismo, halos kasing husay sila ng mga sinanay na asasin. Sa wakas ay natagpuan na nila ang kanilang pagkakataong mag-strike. Mas doble ang lakas nila sa pagkakataong ito. Mayroong higit sa 12 sa kanila, kapwa babae at lalaki, na nakikihalubilo sa karamihan. Ang diskarte nila sa pagkakataong ito ay kabkuban sina Anastasia at Jared. Hindi pa rin alam ni Anastasia ang panganib na nakatago sa kanilang paligid. Puno ng mga bata at magulang ang lugar. Madali niyang mawalan ng anak kung tumigil siya sa pagbibigay pansin sa 1 segundo. Kaya naman,
Nakatutok lang siya kay Jared. Isang medyo may edad na babae na mukhang normal na magulang ang biglang sumulpot at nabangga si David. Akmang lalagpasan na siya ni David, bigla siyang nagtusok ng karayom sa baywang nito bago siya nag-inject ng substance sa kanya. Ikaw, nahimati na si David bago niya nagawang ipaalam sa kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng kanyang earpiece. Darling, anong nangyari? Sa sandaling kumilos ang babae na parang siya ang asawa ni David, dalawang lalaki ang sumugod sa labas at agad siyang dinala mula roon. 3 bodyguard sa magkaibang lokasyon ang inatake rin. Mahirap para sa mga tauhan ni Elliot na lumaban nang ang mga goons ni Aliona ay sanay na sanay sa kanilang ginagawa. Isang mag-asawa ang biglang sumulpot sa harap ni Anastasia, na hamarang sa kanyang paningin sa kanyang anak. Excuse me. Dali-dali niyang itinulak ang mga ito at tinignan kung nasaan ang anak. Ang nakikita lang niya ngayon ay ang dinosaur egg showcase. Kanina lang nawala si Jared sa kinaroroonan niya. Jared. Diretso niyang sigaw sa karamihan, hinahanap siya. Isang beses niyang nilibot ang buong lugar, ngunit hindi pa rin niya mahanap ang kanyang anak. Ang hindi niya alam ay may isang lalaki na may dalang isang batang lalaki na nakasuot ng Amerikana sa isang lugar sa hindi kalayuan. Ang bata ay walang iba kundi si Jared. Pinuntahan ni Anastasia ang isang tauhan na nagpapatrol at sabik na bamulong, nakita mo na ba ang anak ko? Nakasuot siya ng asul na down jacket, at ganito siya katangkad. Miss, nawala ka ba anak? Kalma lang, maraming bata ngayon. Hahanapin namin siya para sa iyo. Kabanata 468. Si Jared ay hinagaw. Inalo siya ng ginang. Gayunpaman, si Anastasia ay nanatiling takot. Masyadong biglaan. Sa isang iglap lang, nawala na si Jared. Lumingon siya at nakitang wala na si David at ang kanyang mga tauhan. Anong nangyari? Kanina pa nila ako sinusundan. Nag-aalala, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Elliot. Hello, Elliot, nakabalik na ba si David at ang mga tauhan niya? Nawala si Jared. Nawala siya sa harapan ko. Malapit na itong mawala ni Anastasia at nanginginig ang boses niya sa kaba. Huwag kang magpanik, Anastasia. Kukontaken ko si David ngayon, okay. Sinubukan siyang aliwin ni Elliot. Tumingin ka muna sa paligid habang tinatawagan ko siya. Matapos tapusin ang tawag, pumunta si Anastasia sa broadcasting area kasama ang staff. Ilang beses niyang tinawag ang pangalan ni Jared sa broadcast at hiniling itong lumapit sa staff at bumalik sa kanya kapag narinig niya ang broadcast. Kasabay nito, pinaalalahanan ang lahat ng staff na bantayan ang sinumang bata na nakasuot ng katulad ni Jared. Habang nagsasalita ang broadcaster, nagring ang telepono ni Anastasia. Agad niya itong kinuha nang makita niyang si Elliot ang tumawag. Hello. May nangyari siguro kay Jared, Anastasia. Hindi ko makontak si David at ang kanyang mga tauhan. Baka nakidnap si Jared. Nagmamadali akong pumunta sa museum. Ano? Nang marinig iyon, naramdaman ni Anastasia na parang naubos ang lahat ng kanyang enerhiya at muntik na niyang mahulog ang kanyang telepono sa sahig. Agad siyang hinawakan ng isang staff sa malapit nang makita iyon. Miss, okay ka lang. Namumulang mga mata, nagmamakaawa siya sa mga tauhan, na-abduct na ang anak ko. Pakipakita sa akin ang surveillance video. Samantala, papunta na rin si Elliot sa museo. Nang huminto ang kanyang sasakyan sa harap ng isang traffic light, narinig niyang nagriring ang kanyang telepono, at agad niya itong sinagot dahil inaakala niyang si Anastasia ang tumatawag. Hello. Nasa kamay natin ang anak ni Anastasia, si Elliot Presgrave. Huwag kang maglakas loob na ipaalam sa pulisya. Sundin ang aming mga tagubilin o kung hindi man, hinding-hindi na makikita ni Anastasia ang kanyang anak. Ito ay isang boses ng lalaki, malinaw na nabuo ng isang aparato na nagpapalit ng boses. Agad na nagpreno ang sasakyan ni Elliot, muntik nang mabangga ang sasakyan sa likuran niya. Pagkatapos ng maikling paghinto, mahinahon siyang tumugon, ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Kaya kung ibigay ang lahat ng gusto mo basta huwag mong saktan ang bata. Alam na alam ni Elliot na ang kidnapper na ito, o ang grupo nila, ay inagaw si Jared lahat dahil sa kanya. Sabay lapit ng isang lalaki sa kanyang bintana at marahas itong kinatok. Ang kaninang preno ni Elliot ay muntik nang mabangga ng lalaking ito. Pagkatapos ng ilang katok, sinalubong ng lalaki ang nakakatakot na malamig na titig ni Elliot. Nagulat siya,
at mabilis siyang umatras ng ilang hakbang at lumakad palayo matapos maglabas ng ilang kahalayan. Malungkot ngunit walang awa ang ekspresyon ni Elliot nang marinig niya ang mga kondisyon sa kabilang dulo ng tawag sa telepono. Una sa lahat, Elliot Presgrave, sabihin mo kay Anastasia na huwag ipaalam sa pulis. Hindi namin magagarantiya ang kaligtasan ng batang ito kung kami ay tinutugis ng mga pulis. Kokontaken ka namin pagkatapos nito. At ibinaba ng tao ang tawag pagkatapos niyang matapos ang kanyang mga salita. Agad dinial ni Elliot ang numero ni Anastasia. Kasabay nito, pinapanood niya ang surveillance footage sa security room, kung saan nasaksihan niya si Jared na nadadala sa loob ng ilang segundo. Ang dalawang lalaki na naunang hamarang sa kanyang paningin ay mga kasabwat ng kidnapper. Nakita rin niya kung paano namatay si David at ang kanyang mga tauhan bago dinala. Ang ganitong malawakang plano ng kidnapping ay nagulat din sa mga security guard. Si Anastasia, na nasa bingit ng pagbagsak, ay nakatanggap ng isang tawag sa telepono sa eksaktong sandaling ito. Si Jared ay talagang kinidnap. Tumahimik ka, Anastasia. Nakatanggap lang ako ng tawag mula sa kidnapper. Ako ang hinahabol nila, hindi si Jared. Huwag muna tumawag ng pulis. Ibabalik ko si Jared ng ligtas. Umalangaw mula sa telepono ang mahinahong boses ni Elliot. Nawala ang isip ni Anastasia ng ilang segundo bago siya nagtanong, ano ang gusto nila sa iyo? Inutusan ko na si Ray na kunin ka, sundan mo muna siya. Huwag mag-alala, gagawin ko ang lahat para protektahan si Jared. Naramdaman ni Anastasia ang paninikip ng kanyang puso nang marinig niya ang mga salita ni Elliot. Ang grupong ito ng mga kidnapper ay malinaw na nakaplanong mabuti ang pangyayaring ito. Kung dumiretso si Elliot sa kanila para iligtas si Jared, makakaligtas kaya si Elliot? Kabanata 469. Balak niyang harapin silang mag-isa. Elliot, nagsimula siyang umiyak sa takot, at tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Gusto niyang maging ligtas sina Jared at Elliot. Pagpasensyahan at hintayin ang aking mga update. Agad niyang ibinaba ang tawag pagkatapos nito. Kasabay nito, nilapitan siya ng isang staff at tinanong kung gusto niyang ipaalam sa pulis. Sa pagsisikap na pigilan ang kanyang emosyon, tumugon si Anastasia, hindi iyon kailangan. Kilala ko ang taong iyon. Dahil iyon ang nangyari, hindi na nagtanong pa ang mga tauhan, dahil ayaw nilang pasanin ang anumang hindi kinakailangang responsibilidad. Mabilis na lumabas ng opisina si Anastasia. Pagbaba niya ay hinihintay na siya ni Ray. Ray, kilala mo ba kung sino ang nasa likod ng kidnapping na ito? Nag-aalalang tanong niya pagkasakay niya sa kotse. Tense rin ang mukha ni Ray. Sinitingnan namin ito. Wala kaming masyadong alam tungkol sa mga kidnapper sa ngayon, ngunit malamang nakasangkot si Riley. Ang mga dumukot ay tila hindi mga lokal. Anong gusto ni Riley? Buhay ni Elliot. Patuloy na tanong ni Anastasia. Noon pa man ay gustong sakupin ni Riley ang Presgrave Group. Kaya, kahit nakasama nila si President Presgrave, hindi nila siya sasaktan sa ngayon. Sinubukan ni Ray na aliwin si Anastasia. Kung tutuusin, hindi pa siya nakatagpo ng ganito. Ngunit nanatiling mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao at hindi pa rin nawawala ang takot sa kanyang puso. Nasaan si Jared ngayon? Sasaktan ba nila siya? Natatakot ba siya? Samantala, nakasakay si Jared sa isang yate na katatapos lang maglayag. Ang kanyang maliit na figure ay nakaupo sa isang sulok ng silid, na hindi nakatali ang kanyang mga paa dahil wala siyang matakasan. Sa sandaling ito, pumasok ang isang babae. Hindi natakot si Aliona na ilantad ang sarili sa pagkakataong ito, dahil ito na ang kanyang huling hakbang. Kahit na alam ni Elliot na siya ang utak, hinding-hindi siya makakatakas ng buhay. Paanong ang anak ni Anastasia ay kahawig ni Elliot? Ngumuso siya sa sama ng loob. Sino ka? Bakit mo ako kinidnap? Hindi ako natatakot sa'yo. Matapang na tinitigan siya ni Jared. Hindi ka ba natatakot na patayin kita, anak? Hinawakan ni Ariona ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay, ang kanyang matutulis na mga kuko ay humihiwa sa kanyang mukha. Agad na nagdulot iyon ng dugo sa mukha ni Jared. Mayabang, tumawa siya. Masakit, tama ba? Nakakahiya ka sa pang-aapi mo sa bata. Sigaw ni Jared. Napangiwi siya. Itatapon na sana kita sa dagat para pakainin ang mga piteng kung hindi kita kailangan para dumating si Elliot.
Alam na alam niya na magiging miserable ang buhay ni Anastasia kapag namatay si Jared. Baka sa mga mata ni Jared ang pagkagulat nang marinig iyon. Paparating na si Mr. Presgrave para iligtas ako. Pumasok si Aliona sa control room. Lahat ng mga narito, at mayroong hindi bababa sa 20 sa kanila, ay kanyang mga subordinate. Lahat sila ay abala sa kanilang mga gawain, naghahanda upang harapin si Elliot mamaya. Miss Dora, umalis na ang yate ni Elliot. Maaari nating ipagpalit ang batang ito sa kanya sa loob ng 3 oras. Lahat kayo ay dapat maging mas maingat. Ang pangkat ng seguridad ni Elliot ay hindi madaling harapin. Bukod pa rito, narinig ko na ang Presgrave Group ay may kaugnayan sa industriya ng aviation, at mayroon silang pambihirang pagbabantay. Sa katunayan, labis ang paghanga ni Aliona kay Elliot dahil hindi mapag-aalinlanganan na siya ang pinakamagaling sa lahat ng lalaki. Kung wala sila sa magkasalungat na panig, pinakasalan siya nito. Samantala, si Anastasia ay nasa isang hotel malapit sa pier. Nalaman niya na ang lokasyon na hiniling ng mga kidnapper para sa palitan ng mga hostage ay nasa dagat, ngunit hindi nila tinukoy kung aling lugar. Natense na siya hanggang sa mabaliw siya sa anumang update. Nakahanap din ng tulong si Ray para masubaybayan ang mga kidnapper. Pinapanood sila ni Anastasia habang nagtatrabaho sila sa silid ng hotel gamit ang mga komplikadong device, na tila hinahanap ang yate ni Elliot habang sinusubaybayan ang kidnapper. 2 bodyguard lang ang isinama ni Pangulong Presgrave, at dinala sila doon para lang kunin si Jared. Balak niyang harapin mag-isa ang mga kidnapper, Ray updated her. Dahil dito, nanginginig ang mga paa ni Anastasia, pinilit niyang suportahan ang sarili sa pamamagitan ng paghawak sa mesa sa tabi niya. May tiwala ba si Elliot na makabalik ng buhay? Sa sandaling ito, nagsalita ang isa sa mga lalaki sa silid. Nahanap namin ang yate ng mga kidnapper. Kabanata 470. Nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Zeroin at suriin ang sitwasyon. Nag-aalalang sinundan ni Anastasia si Ray habang papalapit sa lalaki. Napansin niya ang isang camera na nag-zoom in sa isang partikular na lokasyon hanggang sa lumitaw ang isang imahe ng ilang kidnapper na nakabantay sa deck. Lumipat ang camera, ngunit walang bakas ng Jared. Biglang tumutok ang camera sa isang babaeng humihigop ng tsaa sa 3 antas ng deck. Sa kabila ng katotohanang hindi malinaw na ipinakita ng camera ang larawan, nakilala kaagad ni Anastasia ang babae sa screen. Gulat na sabi niya, Aliona. Si Aliona Dora iyon. Pati si Ray, nagulat din. Nang mag-zoom in ang camera, nakilala niya ang babae bilang si Aliona, na humihigop ng kape. Lumapit sa kanya ang 2 sa kanyang mga tauhan, tila nag-uulat ng kung ano, ngunit hindi nila narinig ang kanilang sinabi. Ang mga imahe lamang ang mayroon sila. Ang lahat ng mga kidnapper ay nasa ilalim niya. Hindi makapaniwalang tanong ni Anastasia. Hindi siya makapaniwala na si Aliona ang nasa likod ng lahat ng ito. She hates me, pero bakit gusto niyang agawin ang anak ko? At bakit gusto niyang pumunta si Elliot? Ano ang kanyang ultimate motive? Isang bagay ang labis na gumugulo kay Anastasia na halos hindi na siya makahinga. Dahil kinaiinisan siya ni Aliona, paano ang pakikitungo ni Aliona sa kanyang anak? Si Jared ay tiyak na aabuso sa kanya. Napahawak siya sa dibdib niya. Ang puso niya ay nasa sobrang sakit. Habang si Ray, nakatayo sa tabi, ay maaari lamang siyang aliwin, huwag kang mag-alala, Miss Tillman. Wala siyang gagawin kay Jared bago pumayag si Pangulong Presgrave sa kanyang mga kahilingan. Mayroon lamang 100 nautical miles mula sa mga internasyonal na dagat ngayon. Marahil ay nais ng mga kidnapper na ang pagpapalitan ng mga hostage ay gawin sa mga internasyonal na dagat. Mula nang mawala si Jared, bawat segundo ay parang pahirap para kay Anastasia. Ray, ano sa tingin mo ang gusto ni Aliona kay Elliot? Sa eksaktong pagkakataong ito, nakatanggap si Ray ng mensahe, na agad niyang binasa. Matapos basahin ito, sa wakas ay naunawaan na niya ang lahat. Nakatanggap lang ako ng hindi opisyal na impormasyon na si Aliona ay hindi anak sa labas ni Lucas, hindi sila magkamag-anak. Marahil siya ay isang tao sa panig ni Riley, at lahat ng ginagawa niya ngayon ay upang sakupin ang Presgrave Group para sa kanya. Kung ano ang gusto nila kay President Presgrave, marahil ay nilayon nilang papirmahin siya ng ilang kontrata na pabor sa kanila.
Tulad ng kung paano nais ni Riley na pirmahan ni Elliot ang kontrata na naglilipat ng kalahati ng mga bahagi ng Presgrave Group dati. Ngunit si Elliot ay nasa kanilang mga kamay sa pagkakataong ito. Sasaktan ba nila siya pagkatapos niyang pirmahan ang kontrata? Habang iniisip ito ni Anastasia, lalo siyang natakot. Si Elliot ay nag-iisang apo ni Harriet. Kung may nangyari sa kanya, paano mabubuhay ang buong Presgrave family? Huwag kang mag-alala. Si Pangulong Presgrave ay may paraan para sigurado. Nang matapos si Ray sa kanyang sasabihin ay tumunog ang kanyang telepono. Galing ito kay President Presgrave. Pagkatapos ay dinala niya si Anastasia sa kabilang kwarto para sagutin ang tawag na agad niyang binuksan ang speaker. Presidente Presgrave. Kasama mo ba si Anastasia? I'm here, agad niyang sagot. You all should know by now na si Aliona ang nasa likod ng kidnapang. Kung hindi ako nagkakamali, nagtatrabaho siya para kay Riley. Babawiin ko si Jared ng ligtas. Kumusta naman kayo? Paano ka babalik? Tanong ni Anastasia na may halong hikbi ang boses. I'll be safe, mahinahong saad ni Elliot. Nahanap namin ang yate ni Aliona, si President Presgrave. Ngunit wala kaming marinig na anumang tunog. Ang nakikita lang natin ay ilang mga larawan. Ilalabas ka namin sa lalong madaling panahon. Mabuti. Gayunpaman, huwag kumilos hanggat hindi ligtas si Jared. Sundin ang plano, at isaisip na ang pagligtas kay Jared ang pangunahing prioridad. May awtoridad na pahayag ni Elliot, na parang mas mahalaga ang buhay ni Jared kaysa sa kanya. Si Anastasia naman ay hindi na napigilan ang kanyang mga luha. Tinakpan niya ang kanyang mga labi at sinubukang itago ang kanyang pag-iyak, sa takot na mag-alala si Elliot sa kanya. Naawa si Ray nang makita siya sa ganitong paraan. President Presgrave, mangyaring kumapit hanggat kaya mo. Gagawin namin ang aming makakaya upang iligtas ka. Okay, hayaan mo akong makipag-usap kay Anastasia. Lumabas ng kwarto si Ray pagkatapos ipasa sa kanya ang telepono. Sa tahimik na silid, naririnig ni Elliot ang kanyang paghikbi. Pwede ka bang makausap? Kung hindi mo kaya, maaari tayong mag-usap pagkatapos mong kumalma. Ayos lang ako. Pwede ka nang magsalita. Ngumuso siya. Pilit na pinapakalma ang sarili, ngunit nanatiling paos ang boses niya.